Ang isip nila, kasama pala natin si Lord, ano? Alam niyo, minsan pag tayo nag-aalala, nakakalimutan natin may Diyos tayo. Pag tayo nag-aalala, nakakalimutan natin anak tayo ng Diyos. Na hindi tayo pababayaan ng Diyos kahit anong mangyari sa buhay na ito. Alam niyo, ang buhay sa mundo parang dagat ng Galilea. One of the nature of the Sea of Galilee is unpredictable sea. Ang buhay sa mundo, walang makapagsasabi kung kailan ang payapa, kung kailan ang masungit ang buhay. Malupit ang buhay. Right? Tama po ba? Ngayon, sabi nga nila, ang buhay sa mundo parang gulong ng palad. Ngayon, nasa ibabaw ka. Bukas makalawa, nasa ilalim ka. No one knows, no one can tell. Ganyan po ang Sea of Galilee. Alam na alam nila, walang bagyo. Pero sa kalagitnaan, biglang bumangon ng malakas na bagyo. I believe it's a test of faith. It's a test of maturity. It's a test of relationship with God. Kapag tayo may mga pagsubok at problema sa buhay, ito ay testing lamang gaano na kalapit, katatag ang ating relasyon sa Diyos. Ang mga pagsubok sa buhay dumarating sa atin, hindi para tayo sirain, hindi para tayo ibagsak. Ang mga pagsubok sa buhay dumarating sa atin upang lalo tayong ilapit sa Diyos. Upang lalo tayong patatagin sa ating pananalig sa Diyos. Upang makita natin ang himala ng Diyos sa ating mga buhay. Kung walang pagsubok, walang problema, hindi mo makikita ang mga dakilang himala ng Diyos sa buhay natin. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So, nung ginising nila ang Panginoon, andun pa rin ang pangamba. Sabi nila, Lord! Kala nila, magugulat nila si Jesus. Tandaan natin, ang makinig kayo mabuti. Pag samasamahin man lahat ng problema natin ngayon, hindi ito makakagulat sa Diyos. Hindi nito magugulat ang Diyos. Walang problemang pwedeng makagulat sa Diyos. Walang pagsubok at problema na pwedeng magbigay sa Diyos ng kabalisahan. Oo nga, paano nang gagawin natin dyan? Nung in-approach nila si Jesus, with fear and trembling, may takot at panginginig. Dahil sa nasa panganib sila. Sabi nila, Lord, don't you care? We are about to die. Hindi ka ba nababalisa, Panginoon? Hindi ka ba nag-aalala, Panginoon? Lulubog tayo, mamamatay tayong lahat. Bumangon ng Panginoon. At alam ng Diyos kung anong gagawin niya. Alam ng Diyos kung anong gagawin niya sa buhay natin. Alam ng Diyos kung anong gagawin niya sa sitwasyon natin. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, alam ng Diyos kung anong gagawin niya sa buhay mo. Kung may mga pangangailangan ka, alam ng Diyos kung paano tutugunan yan. Amen. Amen. Pero nakahadlangan ang pagtugon ng Diyos sa ating pangangailangan kapag tayo naunahan ng kabalisahan. Why? Napaparalyze ang Diyos sa ating mga kabalisahan. Wala siyang magawa kapag tayo balisa. Are you listening? Pero kapag tayo ay may pananampalataya, malaki at marami ang magagawa ng Diyos sa atin. Napaka natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen! Praise God. Tandaan po natin ito, mga kapatid. Kahit gaano kalakas ang bagyo sa buhay natin, kayang patigilin ng Diyos yan isang araw. Hihintok ang mga bagyo na yan. Wala namang bagyong nanatili na isang taon na sa buhay natin. Ang bagyong Cheneng ay nag-stay sa Pilipinas ng isang taon. Minsan nga lumilihis pa agad Walang bagyong mananatili ng pangmatagalan. Literal man at spiritual na bagyo sa buhay natin. Walang permanenteng bagyo. Lahat ay dumadaan lang. Dumaan man ang bagyo sa buhay natin, kung tayo sa Diyos nagtitiwala, hindi tayo matitinag, hindi tayo mababalisa. Lilipas ang bagyo, ikaw nariyan. May ngiti sa iyong mga labi at pag-asa sa iyong puso. Lapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen! Kaya alam nyo, itinulat ang mga Kristiyano sa isang agila. Sa dami-dami ng ibon na kinilikha ng Diyos, hindi niya tayo tinulat sa kalapati, hindi niya tayo tinulat sa uwak, hindi niya tayo tinulat sa bibi, sa itik, sa manok. Sa dami-dami ng uri ng ibon na nilikha ng Diyos sa mundong ito, ang mga tunay na Kristiyano ay itinulat sa isang batang agila. Ang tingin sa iyo ng Diyos ay batang agila. Kahit ikaw ay senior citizen na, dahil na kay Lord ka, ikaw ay laging batang agila.
Sino rito yung mga season citizen na? Taas ang kamay. Sa mata ng Diyos, batang agila ka pa rin. Walang tumatanda sa mata ng Diyos. Sa mata lang ng tao, yung tanda na ng itsura, oh. Sa mata lang ng tao yan. Dahil ang mata ng tao, makasalanan. Ang mata ng tao, lagi nakatingin sa negatibo. Sa kanyang kapwa, hindi nakikita yung mabuti sa kanyang kapwa. Amen! Pero ang mata ng Diyos, nakikita ang masama at mabuti sa atin. Pero nakatuon siya palagi sa kung ano mabuti sa atin. Hallelujah. Itinulad tayo sa isang batang agila, Isaiah 40 verse 31. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagle. Sila'y lilipad ng lilipad, hindi mapapagod. Sila'y tatakbo ng tatakbo, hindi mapapagal. Bakit? Sapagat ang lakas nila ay ang lakas ng Panginoon. Lapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya kapag nasa Panginoon ka, kahit may edad ka na, nakikita nila ang kaibahan. Bakit sinanay nila? Parang hindi nagbabago itsura. Beautiful pa rin. Opa. Si Tatay Berting, 10 taon ko nang kasama yan. Ganda lalaki pa rin, naiingit nga ako tayo eh. Gusto ko nga, pagtanda ko, kahit sa hiwabong mo pa rin ako eh. Diba? Yung kasi ang himala ng Panginoon sa buhay natin. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang bibitaw. Huwag kang bibitaw. The moment na bumitaw ka kay Lord, papangit ka. Kahit maglagay ka pa ng mga Natasha, ng mga abon, ng mga kung ano-ano mga abonado dyan, pang-abono dyan, no? Nilito pa rin ang kapangitan mo. Si Lord, ang binibigay ni Lord is natural beauty. Kanina, pinagbangbasta ko si David. Sabi ko, si David, talagang pang-showbiz ang dating. No? Kasi dito talaga sa church na to, mga pang-artista talagang dating dito. Amen? Si Governor B, no? Governor. Diba? Lapakan mo natin si Lord. Agila, kaya ang agila, bakit tayo tinulad sa agila? Simply because, ang agila, tingnan niyo po panahon ng bagyo, pag walang bagyo, anong klaseng ibon na makikita niyo? Mga pipit, mga maya. Walang mga bagyo eh. Yan ang mga nakakita natin ordinaryo pagka walang bagyo. But listen, sa panahon na may bagyo, wala kang makikitang pipit, wala kang makikitang mayang lumilipad. Ang lumalabas yung agila. At ang agila pag lumalabas siya sa panahon ng bagyo. At ang agila ay lumilipad pasalubong sa bagyo, sapagkat doon na ilaladlad niya ang kanyang malabay na pakpak, ang kanyang magarang pakpak, na kapag ikinampay niya ay hugis the victory. Amen. Amen. Ang agila lumilipad pasalubong sa bagyo at sa ibabaw ng bagyo. Ikaw ay agila. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay agila. Ang agila hindi nag-aalala kung saan siya hahanap ng kanyang pagkain. You know why? Listen, ang isang magandang katangian ng agila, ang mata niya napakatalas. Mula sa pinaka 30,000 feet above sea level, alam ng agila kung anong tatargetin niya sa baba ng lupa. Ang layo nun, mga kapatid. Nung ako'y nagbiyaheng Macau, ang aming inabot ng eroplano para sa pumatag sa ere is 30,000 feet above sea level. Nasa ibabaw na kami ng ulap. Wala kami sa loob ng ulap, wala sa ilalim. Nasa ibabaw na ng ulap. Napakataas. Ang agila, kahit napakataas niya, ng lipad niya, hindi lumilipad ang agila ng mababa. Hello? Kaya yung mga pipit natitira doon yung baba ng lipad. Mga paniki rin natitira doon. Kalapati natitira doon. Pero ang agila hindi. Amen? Kaya minsan madali tayong matira doon ng kaaway, ng pag-aalala. Kasi ang lipad natin ang baba. Ang lipad ng agila, laging nasa taas. Hello? Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay agila. Ang lugar ng agila sa itaas, hindi sa baba. Amen? Pag ikaw ay merong kabalisahan, ano? Mga kapatid, alamunin ka ng kabalisahan. Tingnan niyo si Pedro. Si Pedro, muntik malunod. Nilamon ng dagat. Bakit? Inalis niya ang kanyang mata kay Jesus.
Itiningin niya sa alon. Ipinakiramdaman niya yung lakas ng hangin. Bigla siyang nilamon ng dagat. Pag tayo may kabalisahan, lalamunin ka dito. Hanggang sa ano? Dalit na dito sa bukay.